Minsan lamang may tanggal ang mga ganitong palabas dito sa Teatro de Variedades. Dapat lamang itong panoorin. Nasasabi ka rin akong marinig ang wikang Pranses. Ano ka ba? Masakasabik magmasda ng mga magandang artista. Kahanga-hanga na kanilang mga tinig kaya ganda pa ng hubog ng mga katawan. Kahalayan sa Pransesa. Tao ka, alang-alang sa Diyos, di maaari yan. Isa lamang ito masagwang dula laban sa mga moralidad. Iligtas mo kami, Panginoon. Kiko, kaibigan! Kamarong, Lucido, nandito ka pala. Mapalad ako sa pagkakabit ng mga karteloy. Malaki pa buya ang binigay ng mga Pranses. Kiko, kung 6 na piso ang binigay sa'yo, magkano naman ang binigay sa mga praile? Maaaring di mo alam, pero ang kikitain sa buong palabas ay mapagsakamay lamang ng mga praile. Ano ba yan? Malapit na ikasyam na gabi at wala pa rin Kapitan General. Buksan na mga tabing. Nagagalit ba ang general ng mga praile? Bakit ayaw niya magpakita? Nakakainip, gusto ko ng pagmasda ng mga dilan. Nandito lang ang Kapitang General. May usapan kami na ako muna ang manonood para masigurong desente ang dula at pwede ito sa kanya. Ngunit bakit nandito siya kasama ang aking kaagaw? Tinutubuan na kaya siya ng pag-ibig sa mga kaakit-akit ng mga artistang iyan? Ang kahulugan ng Cervantes ay iiksan, at ang domestikes ay mga utusang domestiko. Ano ang iba ng Cervantes sa domestiko? Ang domestikes ay utusang napaamo na. Hindi ninyo napupuna, pero ang iba ay may asal at taong gubat, iyan ang mga Cervantes. Tama, totoo yan. Ang iba'y walang galit. Marunong ng wikang Pranses si Juanito. Kahanga-hanga, di katulad ni Tiburcio. Kung mamamatay siya, si Juanito lamang ang swerteng papakasalan ko. Stop it. May maganda bang balita? Kaninang hapon ay may binigay akong liham kay Don Custodio. At nandito siya ngayon upang lukin ang kasagutan sa kahilingan ninyo. Narito ako. Maraming salamat, kaibigan. Mga kaibigan, narito na ang liham mula kay Don Custodio ni binigay ni Pepe. Ang kasagutan sa ating mga kagustuhan. Chona, huli na nang dumating ang iyong liham. Naiharap ko na ang aking rekomendasyon at ito'y sinang-ayunan. Ganun pa man, ang pagpapasya ko sa panukala ay maayon sa ibig mangyari ng iyong mga ipinagtatanggol. Magtutungo ako sa dulaan at hintayin kita sa may pintuan pagkatapos ng palabas. Ang nagmamahal mong kalapati, Gusto Dining. Ibuti ng taong iyan! Mabuti nga, wala naman akong makikita masama dito. Ngunit, bakit malungkot ang iyong mukha, Maraig? Iyon ay naaayon sa ating kagustuhan. Ngunit nakausap ko si Padre Irene. Ang sabi ng lupon, ipapaubaya ang pagpapatayo at ng pamahalaan
seryosong aldin kung hindi papayagan ng mga Domeniko ang pagkatig ng akademya sa universidad? At alam niya ba na tayo ang pinamamahala sa paglikom ng mga butaw at konstruksyon? Kung ganon, tayo ay magiging tagapaningin ng buwis. Ikaw rin ni Padre Irene na magkakaroon tayo ng salo-salo bilang pasasalamat. Pagkatapos ng isang lagot ay magpapasalamat pa tayo? Tiyak isa itong paging tulad ng mga bilanggo. Isang piking kung saan lahat ay magluluksa. Sinong Simon? Basilio. Wala ka sa teatro kagabi at tama ako dito ka nagtungo. Kumusta ang may sakit? Bahagyan ang tibok ng puso at mahinang ang puso. Lalo pang nakapagpina sa kanya ng kanyang mga panguno. Tulad ng Pilipinas at pamahalaan, Basilio. Makinig kang mabuti. Mahalaga ang bawat sandali at maaaring magsimula na ang magsikan. Ang hindi kakapi sa amin ay tuturing na kaaway. Ang di pagpanig sa kaninuman ay paglalagay sa sarili sa gitna ng magkabilang lakas. Sige. Ano ang dapat mong gawin? Madali. Ikaw ang mamuno sa isang pangkat. Si Maria Clara. Oo, si Maria Clara. Iniibig kong mabuhay para mailigtas siya. Binasa ko ang himagsikan dahil ito lamang ang paraan upang mabuksan ang pintuan ng kumbento. Hindi na kayo. Bakit? Dahil madali si Maria Clara. Ilang araw mo siya nagkasakit. Pagkabag umiiyak si Kapitan Tiago at sinisisi niya ang kanyang sarili. Namatay? Namatay na hindi ko nakita? Namatay na nagdurusa at hindi man lang nalaman na ako ay nabuhay para sa kanya. Dalawang taong pinaglaruan ng tadhana. Isang binatang mayaman, may pinag-aralan, malaya at may kinabukasan. Ang lalaki itinaboy ng sawing kapalaran na maglagalag sa buong daigdig. Natangay siya ng ipu-ipong dugo at luha. Naghasi siya ng kasamaan at pinagsigla ang masamang bisyo. Habang ang babae ay naglaho sa mahiwagang klostro sa akalang kapayapaan ng dala nito. Ang dalagay kasing ganda ng isang pangarap, dalisay at walang kamalayan sa lakad ng kamunduhan. Ngunit pagtitiis ang kanyang natagpuan, pumasok siyang walang bahid ng dungis at namatay roon tulad ng isang lagas na bulaklak. Masasayang mga araw na kasama kita. Paglalambing at kulit mo na hindi nakakasawa. Punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama, na parang wala nang sisira ng lahat.
dumating ang oras na ito. Nabalitaan ko na wala ka na. Darating kaya siya? Paulita, dumating ka. Maraming hapon ko. Ikaw, manalalaman ka na ba kung saan nagtago ang aking hangal na Tiburciong ina? Wala pa rin pong balitang dumadating hanggang ngayon. Di bali na, pupuntahan ko muna ang aking napangasawa. Nakakabiglang nandito ka. Ikaw nga ang nakipag-tipan sa akin. Paano hindi... Ngunit kagabi hindi mo muna ako pinansin. Tinitingnan kita mula umpisa hanggang matapos nila. Ngunit ang mga mata mo ay hindi maalis sa mga artista. Nasa iyo ang atensyon ko at ang ideyang pumunta ka dito kahit hindi pag-usapan tayo. Hinilip na mga ako ng aking ari at pumayag sa pag-asang kita. Ngunit, anong kaguluhan ang pagsama ni Pelaez? Tandaan mo wala siyang nalagas sa akin. Ang aking alay lang ng ang ibig sa kanya. Paulita! Halika na, baka ikay sipulin. Hindi talaga tumutupad sa usapan si Juanito. Hindi na niyang magawang sumipot. Mas mabuting si Basilio ang ating inanyayaan. Mga kapatid, nakakatuwang isipin na tayo naririto nag-aalay ng piging sa taong nagtapon sa ating sa kadayaan. Labas ang pansintalang, ialay natin ito sa kanya. Tingnan natin kung may maisip siyang panukala rito. Mga kapatid o mga kaibigan, sa karangalan ni Don Custodio, ang sopas na ito ay papangalanan panukalang sopas. May mga ulam pang darating. Isang steak na baboy ang laman, handog natin kay Padre Armini. Hindi makakakain ng pare kundi tatanggalan ng ilong ng baboy. Kung gayon, tanggalan ang ilong. Tanggalan ang ilong ni Padre Armini! Pagkat may pagkaalimango sila. Tawa! Tawagin natin ang Contang Friday! Contang Friday! Ika-apat na ulam ay pansin. Lalay natin ito sa pamahalaan at sa bayan. Tibay! Ako, Igalang! Igalang ang artista. lala ng pansit sa isip ni Sigurado, isa sa 4 na libo ng Pilipinas. Hindi! Ialay ang pansin sa niyan siya na siya. Anong nangyayari? May kaguluhan bang naganap? Si Ginoong Simon. Ngunit hindi natuloy ang kanyang balak. Magandang araw po, Ginoo. Ano pong nangyayari? Basilio, nasa piging ka ba kagabi? Ganito pong nangyari. Masama ang pakiramdam ni Kapitan Tiago at Mabuti ka't hindi ka pumaron. Ngunit ikaw ba'y kasapi sa kapisanan ng mga mag-aaral? Ang pinagbibintangan ng mga pasking masasama ay mga mag-aaral, nakasama sa samahan. May mag-ingat ka palagi. sige po, Ginoo.
Kilabo talaga ang mga pastigo. Oo nga, puno na pagbabanta at pagyayabang. Sino kaya ang mga salarin? Lakasan ng loob ang nagsabi ng mga ina. Malalaman din natin yan. Una ko ay maraming matitiwalag bukas sa klase at mabibilanggo. Bakit nagkakagulo? Ano ginagawa niyo dyan? Kayo siguro naglagay nito, no? Kayo yung may kasalanan! Anong nangyayari, Tadeo? Isang linggo walang klase. Isang linggo. Kinatutuwa mo ba yan? Pinabibilang mo tayo ng mga kasapi ng kapisanan. Isang estudyanteng medisina nakatira sa Kalye Analogue. Nakatipid kami ng isang lakad. Ikaw ay aming darapin. Pati ba naman ako? Huwag kang matakot, kaibigan. Pumunta ka na sa karwahe. Pag-uusapan natin ang nangyaring piging kagabi. Tayo ay magkakawatak. Ang mga kabataan ba'y mabibilanggo sa ngalan ng kalayaan? Bakit tayo tatalikod sa ating paninindigan? Juanito, labas! Son, Mangaranit at Sandoval, labas! Bilisan ninyo! Tayo, isagani at iba pang mga estudyante, labas, maliban campus. Ginoong Isagani. Pinapatawag din po ako, Padre Fernandez. Maupo ka. Narinig ko ang iyong talumpati mula sa aking bintana. Lubos kong kagigiliwan kung makausap kita, sapagkat ikaw ay malaya at malinaw na mamamahayag tungkol sa aming mga Dominiko. Mahigit 8 taon na din akong nagtuturo ng karamihan at 2,500 estudyante na aking naturuan. Ngunit marami pa rin sa kanila ang naninira sa aming talikuran. Ngunit kumahalik sila sa aming kamay kapag sila'y nakakaharap. Hindi ko pa sila lubusang masisi, Padre. Ang kasalanan ay nasa nagturo sa kanila ng pagkukunwari. Nasa sumisiil sa malayang kaisipan at malayang pagpapahayag. Tatanungin kita, ano ang nais niyong mga mag-aaral na Pilipino ang aming gawin? Kaparin niyo ang tungkulin niyo, Padre.
Huwag niyong ipagmukha sa amin na hindi dapat kami matuto. Dahil balang araw ay hahangarin namin ang aming pagkalaya. Ang karunungan ay ipinagkakaloob lamang sa mga dapat pagkalooban. Ipagpaumanhin niyo po. Pero kung ano kami ngayon ay kayong mga pari ay may gawa. Kung kami ay walang asal, sinong may kasalanan? Kami ba? O mga nagturo sa amin sa loob ng magtatong siglo? Ang masamang pag-uugali ng mga mag-aaral na aming itinuturo ay hindi dapat isinisisi sa aming mungkahi sa pamahalaan kundi sa masamang pagkakatatag ng kanilang kapisanan. Natutubo na sa tao na linangin ang kanyang talino at lalong matindi ang nais na ito, pero ito'y hinahadlangan. Ang bumubuhay sa pamahalaan ay humihingi ng liwanag upang makatulong sa bansa. Pamahalaan at ang mga praile na rin ang pumipilit sa aming mga Indio maghanap ng karunungan dahil sa inyong pag-aaglahi sa amin sa kawalang pinag-aralan at kamangmangan. Mga kaibigan, narinig niyo na ba ang kumakalat na balitang may panayam daw ang mga estudyante at mga tulisan sa San Mateo? Ang balak na paglusog ay nabuo daw sa pansiteria. Nakakalabot na. Ano nga nila, yung mga estudyante na nagturo sa Malacanang upang mapahayag ng pagpangkas nila. Ngunit, nahulihan sila ng almaski at nagputulo ang mga ito. Mabuti na lang at naligtas ang general dahil nooy nakikipanayan puno ng mga orden. Sabi naman ng isa pa, sa pagkapalakay sa mga nagsama ng mga tao ng pagalihan, ay hindi at ang lahat ay nagsasakang Huli, kumusta ka na? Kumusta na ang lolo mo? Mabuti naman po ang aking kalagayan. Narinig ko po ang pagpanaw ni Kapitan Chado. Nakakalungkot namang isipin mo. Marahil alam mo rin ang sinabi ni Basilio. Ikinunan siya at marahil ipapatapon din siya sa Carolinas. Alam ko naman pong biro lang lahat ng iyon. Santo Diyos, Santo Puerte, Santo Immortal. Alam mo kung malakas ang Basilio. Malalagpasan niya ito. Huli! 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 Gising ka! Huli! Huli! Gising ka! Wala nang tagatangkilik si Basilio. Maliban kay Kapitan Chado. At ngayong wala na siya, lubusang walang kalaban-laban si Basilio. Si Padre Camora ang pinakainam na puntahan. Dahil isang salita lamang ang tayo kung makalabas na tulungan si Basilio. Ayoko po! Ayoko pumunta kay Padre Camora! Malinahon ka, Iha. Wala kang dapat alalahanin. Nandito lang ako. Halika na, Huli! Hermana Bali! Ayoko po! Bumalik na po tayo! Bumalik ka? Kung ayaw mo, sige! Hayaan mong itapon at marilin si Basilio. At sabihin ka ka tumakas. Kung patay na siya, saka ka na magsisi. Halika na! Magandang araw ka. Magandang araw, Hermana Bali. Sige, Huli. Mauna na.
Huwag kang mag-alala, Huli. Narinig niyo ba ang nangyari sa pambanto? Ha? Bakit? Anong nangyari? May sabi-sabi raw ng isang babaeng tumuloy sa bintana ng kumbento. Bumagsak ito at namatay. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagtalon? Sana makamit na kanyang hospisya. Marami na nasitigil sa pag-aaral. Magdiriwang na rin ako ng aking pagkabag sa pamamagitan ng pagsunog ng aking aklat. Bagsak rin, Marco. Kayo rin ba, peksyon at makaraig? Oo, kami rin. Narinig ko sina Sandoval at Isagani lamang ang nakapasak. Nakakalungkot isipin na kailangan ng tumigil sa pag-aaral dahil kailangan kong tumulong sa negosyo ni Ama. Ako rin, pagkatapos kong makuha ang aking pasaporte, ay tutungo agad ako sa Europa. Nakakalungkot at hindi nakakuha ng pagsusulit si Basilio. Sino? Kumusta? Mabuti naman. Saan mo lang ata ang bumibisita dito? Ano ang atid mo? Dito sa nang bibigaw kasi niyo. Bakit? Ano nangyari? Nawawala si Basilio. Paano? Paano na si Huli? Basilio, si Huli na wala na. Kumanulis siya sa bintana ng kumbento. Pagkatapos siya halayan sa Padre Gamora. Humingi siya ng tulong upang ikaw ay makalaya. At si Padre Gamora ay nangawala pagkatapos ng mga aksidente ngayon. Hindi maaari! Hindi! Pasensya ka na. Ngunit yun ang totoo. Pasensya na. Ilang linggo na lang, ikakasal na sila Juan at Paulina. Bagay umano ang dalawa dahil pareho silang walang isipan sa makasarili. Usap-usapin niya na rin silang Kapitan General sa nalalapit na kasal. At si Simeon ang mag-aayos at maghahatid nito. Tiyak na hinintay-hintay ng buong Manila ang piging ng kasal nila Juanito at Paulina. Sabi nila gaganapin raw ang kasal 2 araw bago umalis si Ginoong Simon sa bansa. At sinasabing maghahandog raw ito ng isa sa kanyang mga brilyanteng kilas. Napakalaking halaga! Magandang umaga mga Ginoo. Nakita ba sa Ginoo? Oo, tila siya'y nagpukulong sa kanyang silid at tila masakit. Ngunit nakita ko siya kanina na hinahanda ang kanyang mga hiyas at ayos sapagkat malapit na ang araw ng paglisan ng sinagsa. Ganun ba? Wala na ba siyang ibang binili? Ang sabi niya sa akin ay huwag mo papasok ng ibang mga panauhin, maliban sa isang nagngangalang Basilio. Pasensya na po, ngunit hindi kayo maaari rito pumasok basta-basta. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Basilio! Basilio ang pangalan ko!
Basilio, nandito ka na pala. Sa wakas at nakalaya ka na rin. Ang payat-payat mo na. Para kang patay na nabuhay. Halika, tuloy ka. Ang dala ko, salamat ako. Magandang marinig ito mula sa iyo, Basilio. Nasa panig ka na pala ng katuwiran. Ang aking usapin ay siyang usapin rin ng mga sawing palad tulad mo. Ginoo, matutuloy na ang himagsikan sapagkat hindi na ako nag-aalinlangan. Panahon na para lumaban sa katarungan. Ang nagtulak na ipapatuloy ko ang aking mga balak ay ang mga mabait na hindi makapag-desisyon ng maigi at ayaw ng gulo. Kung nagkatulungan lang sana noon ang mataas at mababang lipunan, ay ang gawain sana ay mapagkawang gawa at hindi madugo at buktot. Halika, Basilio. May papakita ako sa iyo. Pagmasdan mo ito, Basilio. Nitroglycerina? Ito isang dinamita. Tama ka dyan. Ito ay isang dinamita. Papatayin ko ang lahat ng laban sa Nasika at lahat ng lalaking tumanging sumama at lumawak ng sambahan. Basilio, sa ikasampu ng gabi, magkita tayo sa tapat ng simbahan sa San Sebastian para sa mga huling tagubilin. Mga panahon, batiin natin ang bagong kasal. Mabuhay! Salamat sa inyong pagdalo sa aming kasal. Maraming salamat. Ako'y lubos na nagpapasalamat at narito kayo sa kasal na akin. Magpalakpak. Magandang araw sa lahat, lalo na sa bagong kasal. Naway, nagustuhan ninyo ang aking mundo. Hindi ito maaari. Kailangan ko silang pigilan. Papasugin mo ako! Hindi ka pumari pumasok dito. Kailangan kong pigilan sila! Hindi ka pwede pumasok. Papasugin mo ako! Hindi ka pwede pumasok dito. Kailangan kong pigilan! Hindi. Ano na kasi yung lahat? Kailangan Sige, mag-ingat ka. Si Kani, anong ginagawa mo rito? Tayo na, halika na, lumayo na tayo sa bahay na ito. Si Kani, alang-alang sa Diyos, lumayo na tayo. Bakit pa ako lalayo? Bukas ay hindi na siya ang dati. Ibig bumang mamatay. Isa Gani, makinig ka. Ang bahay na yun ay may mina. Maaring sumabog sa kahit anong magsaglit. Dahil sa katangasan, dahil sa isang
kalikutan. Sagani, ang lahat ay mamamatay sa ilalim ng kanyang durog na labi. Hindi! Ibig ko manatili rito. Ibig ko siya makita sa huling pagkakataon. Dahil bukas ay sa iba na siya. Kung gayoy, matupad sana ang tadhana. Mga Ginoo at Ginang, tingnan niyo, may isang puting papel. Tingnan mo nga kung may nakasulat. Maria Tesel Pares, Juan Crisostomo Ibarra. Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya? Ito isang masamang biro. May lagda ng pangalan ng isang filibustero na 10 taon nang patay. Isang masamang biro na maaaring nagbunga ng kaguluhan. At may mga babae pa naman. Magpatuloy tayo mga Ginoo. Huwag natin pahalagaan ang ganitong mga biro. Magsalita ka! Oh, anong nangyayari dyan? Isa po siya sa mga tulisan naming dinakip, Ginoo. Magsalita ka! Wala kayong makukuha sa akin! Salita ka. Inanyayahan nila akong sumama sa panig nila Matanglawin upang lusubin ang kumbento at lusubin ang bahay ng mayayaman. Ayo, Simon! Nasaan ka, Simon? Lumabas ka, Simon! Simon! Ipinatawag ang tenyente ng Gwardyang Sibil. Inatasan ng lahat na ipaglihim ang pangyayari. Pagkatapos, pinaalis ako. Walang ibang mapagbintangan si Don Timoteo sa lahat ng pangyayari. Siya at si Simon ang namahala. Sa mga gawain, wala nang iba. Gulong-gulo ang lahat. Sa panahon ito, wala na sana tayong general, arsobispo o makawani sa pamalaan. Lahat na naroon sa piging kagabi, nagkapira-pira sa... Berhen Santisima! Ang lahat na may utang sa atin ay naroon. Sus Marios, may isa pa naman tayong bahay na malapit doon. Sino sa palagay ninyo ang naglagay ng mga sako ng pulbura? Ang mga kaya nila, Ang isip ni Shikiroga, maaari ang mga estudyante. sa mga rai. Ang mag-aala si Simon. Si Simon? Si Simon. Hindi ba't narawan sa piging si Ginoong Simon? Oo, umalis siya nang simulang kumain. Padre! Padre! Anong nangyari sa'yo, Simon? Sila sa telegramang dating ngayong gabi ay baka natutunan ako ni Don na tutulungan. Ikaw pala uminom ng lasing. Bakit mo tiniis ang sakit na dulog nito? Hayaan mo, hanap kita ng lunas. Huwag ka pong masindak. Ibubunyag ko na ang aking totoong pagkatao. Ako, si Crisostomo Ibarra. 13 taon na akong tumira sa Europa upang mag-aral sa kababalik sa Pilipinas. Napuno ng pangarap at pag-asa. Tangka kong maghiganti. Nagpunta ako sa ibang bansa. Dala ang bahagi
ng kayamanan ng aking mga magulang. Sumali ako sa himagsikad sa kubo. At roon, nakilala ko ang Kapitan General na kumadante pa lamang. Sa tulong umano ng salapi, nakuha niyang maging kaibigan ang Kapitan General at naging sunod-sunuran sa kanya. Bakit ako hindi tinulungan? Bakit ako ng Diyos na sa aking layunin? Kung ako'y nagkamali, dahil ba sa pagkakamaling iyon ay ipagkakait na ng Diyos? Pagkakait na ng Diyos ang kalayaan ng isang bansa at iligtas na sa napakaraming higit pang suliranin kaysa sa Kanya. Sapagkat masama ang iyong pamamaraan. Ang matatapat at mababait ay nalalapat ng matiis. Nang mga alita nila'y nakatinda. Lights, camera, action! Napakasakit! Ano ginagawa niyo dyan? Kami na managan. Managan, boss! Ano mo? Sobrang Latina! Ang inang sarap talaga ng babae na ko. Ang ikaapat na ulam ay pansit. Ialay natin yung... Kisay next! Yun, tanggalan ng ilong. Tanggalan ang ilong!